ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang paggalang sa mga magulang ay isa sa mga utos ng Diyos na may pangako. Ibig sabihin walang swail na anak ang pinagpapala pagdating ng panahon. Ikaw kabarangay, gaano mo kamahal ang mga magulang mo? Dear Papa Dudut, meron ba kayong comfort food? Yung klase ng pagkain na kapag kinain ninyo, hindi lang kayo mabubusog kundi maibabalik pa kayo nito sa nakaraan. Ako kasi Papa Dudut ay meron. At egg sandwich yon. Pero bago ko ikwento kung bakit ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang katanghalian sa inyong lahat at sa mga kabarangay natin. Ako po si Jing, 35 years old at nakatira dito sa Malate, Manila kasama ang pamilya ko. Nadiskubre ko ang programa ninyo noong pandemic nang minsan akong nakapakinig ng isa sa mga storya ninyo online. Tapos nagustuhan ko po ito kaya hinahanap-hanap ko na. Ang pakikinig sa Barangay Love Stories ang paraan ko para makapag-relax mula sa pag-aasikaso sa aking mga anak. Magsisimula ang kwento ko noong 18 years old ako, Papa Dudut. Nasa 4th year high school ako noon at kasama ko na lang sa buhay at bahay namin ng Lola Lilia ko, nanay ng mama ko at ang papa nonong ko. Wala akong kapatid. Si mama naman ay iniwan na kami noong sanggol pa lamang ako. Sumama raw siya sa boyfriend niya at nagpakalayo-layo. Hanggang ngayon ay wala akong balita sa kanya at wala na rin naman akong balak alamin kung nasaan siya o kung buhay pa ba siya. Napatawad ko naman siya sa pang-iiwan sa amin pero ayoko nang makipag-ugnayan sa kanya kung bibigyan man ako ng pagkakataon, Papa Dudut. Ay, grabe. Sakit ng katawan ko. Nak, kuha mo naman ako tubig. Parang di ko na kayang tumayo sa upuan at maglakad. Sige po. Grabe. Ngalay na ngalay mga binti ko katatayo sa trabaho kanina. Buti na lang talaga hindi kami pinag-OT kasi baka di ko na kayanin. Mahirap talaga kumita ng pera rito sa atin. Kahit na anong sipag mo parang kulang pa rin. Pa, tubig po. Salamat. Kaya ikaw, mag-aral kang mabuti para sa opisina yung maging trabaho mo. Matagal pa naman po yun, 18 pa lang po ako. Malapit na rin naman. Pero parang ayoko pa pong magtrabaho, nakakapagod kasi. Wala namang trabaho na hindi nakakapagod. Mas nakakadagdag lang talaga ng pagod yung mabigat ginagawa mo. Tapos maliit pa sweldo mo. Oo nga po pala, tuwing kailan sweldo nyo? Ha? Bakit mo naman natanong? Sige na po, sagutin nyo na lang. Kinsenas katapusan, bakit? Ayun, sakto. Bakit nga? Kasi po may sasabihin ako. Ano na naman yan, ha? Baka pagkakagastosan na naman yan. Opo, pero matagal pa naman. Parang 2 buwan simula ngayon. Sige, ano ba yan? Magkakaroon po uli kami ng tour bago yung graduation. Gusto ko pong sumama. Lagi mo namang gustong sumama, di ba? Opo, pero hindi naman ako nakakasama. Ay, pasensya ka na. Kasi lagi rin may pinaggagamitan yung pera natin na nakalaan para sa tour mo. Kaya hindi ka nakakasama. Pero gusto ko na pong sumama ngayon. Pagbigyan niyo na po ako. Kasi malapit na rin naman ang graduation namin. Sigurado ka bang gagraduate ka? Ay, oo naman po. Kahit yun na lang yung regalo niyo sa akin. Tsaka para makasama naman ako sa tour namin. Lagi na lang po kung hindi nakakasama eh. Di ba pinaliwanag ko na nga kung bakit hindi? Opo, pero nakakainis pa rin. Huwag kang mainis. Alam mo namang mahirap lang ang buhay natin. Alam ko naman po yun, pero naiingit na kasi ako sa mga classmate ko na nakakasama sa tour namin. Buti pa sila pinag-iipunan talaga ng mga magulang nila yung pambayad. Ako, lagi na lang taong bahay o hindi kaya nasa school para maglinis sa araw ng tour namin. Ay, sige. Dahil kinonsensya mo na ako, sige. Pag-iipunan ko na yung tour mo.
Para makasama ka na rin at di ka na mainggit sa mga kaklase mo. Talaga po? Oo nga, kaya wag mo na akong simangutan dyan. Salamat po, Pa. The best talaga kayo. Oo, pero sana mapag-ipunan ko. Kasi baka magkasabay-sabay na naman mga bayarin natin. At kailanganin ko yung pera na yun pambayad. Wag naman sana, kasi magtatampo na naman ako sa inyo niyan. Kaya nga pag-iipunan ko na, di ba? Para hindi ka na magtampo. Asahan ko po yan, ha? Batang to, napakasigurista. Siyempre naman po. O siya, masahihin mo muna mga binti ko. Para naman may lakas na ulit ako magtrabaho bukas at sa mga susunod na araw. Naantok na po ko. Sige ka. Pag di ako nakapasok bukas sa trabaho dahil masakit mga binti ko, hindi rin ako makakaipon ng pang-tour mo. Sige na nga po, pero saglit lang ha. Papa Dudut, simula elementary hanggang third year high school ay hindi ko pa naranasang makasama sa mga tour o field trip. Mahirap lang kasi ang pamilya namin at medyo gagastos talaga ng malaki kapag sumama ako. Sinasabi ko naman ng maaga kay Papa para mapag-ipunan niya, Papa Dudut. Pero laging may pinagkakagastosang mas mahalagang bagay ang perang nakalaan para doon. Kaya nga laging masama ang loob ko at nagtatampo sa kanya. Lagi ko rin siyang dinadabugan at nagmamaktol ako sa harapan niya pag hindi nasusunod ang gusto ko. Pero sa huli wala rin naman akong magagawa. Factory worker ang tatay ko at kumikita siya ng minimum. Magkaibigan at magkaklase sila ng nanay ko noong high school at nabuntis niya ito kahit na may boyfriend ito. Pero pareho naman daw nilang ginusto kaso sa huli iniwan pa rin siya ni Mama nang makipagtanan ito sa iba. Tinanggap na lamang ng papa ko ang mga nangyari kahit na masakit sa kanya. Nagalit din sa kanya si Lola, nanay ng mama ko dahil sa ginawa nila ni Mama. Kaya nagsorry si Papa kay Lola at nangako na aalagaan ako at palalakihin. Naawa naman si Lola sa sitwasyon namin noon dahil sanggol pa ako. At ulilang lubos na rin ang Papa ko. Hindi rin siya close sa mga kamag-anak niya dahil barumbado siya noong kabataan niya. Pero nagbago naman siya nang isinilang ako. Kaya naman nag-decide si Lola na kupkupin kami at patirahin sa bahay kasama niya. Lalo na't mag-isa na lamang siya ng mga panahong yon, Papa Dudut. Laalis po ako. Oy! Sandali. Bakit po? Huwag mo akong maktulan. Hindi ako katulad ng papa mo na madadala mo sa pagganyan-ganyan mo. Umupo ka rito sa tabi ko. Pero aalis nga po ako. At saan ka pupunta, ha? Sabado ngayon, wala namang kayong klase. Gagawa po kami ng project sa bahay ng kaklase ko. Gagawa raw. Baka naman tumatakas ka lang sa mga gawaing bahay kaya gusto mong umalis. Hindi po, grabe naman kayo. Ano? Grabe ako? Sinisigurado ko lang na hindi ka nagsisinungaling sa amin ng papa mo. Bakit ko naman po gagawin yun? Malalaman niyo rin naman yung totoo. Mabuti alam mo. Pero seryoso, may gagawin po kaming project ngayon. Kung gusto niyo, yung classmate ko pa ang magpaalam sa inyo. Hindi na kailangan. Paalisin din naman kita, pero mag-usap muna tayong bata ka. Hindi na po ako bata, 18 na po ako, dalaga na ako. Talaga lang ha? Dalaga raw pero madalas isip bata. Tungkol saan po ba yung pag-uusapan natin? Nalaman ko na gusto mo raw sumama sa tour ninyo. Opo, nakwento po sa inyo ni Papa? Oo. At nakwento rin niya yung sinabi mo sa kanya na pag hindi ka nakasama, magtatampo ka raw sa kanya. Tama ba yun? Ay, syempre. Nakakatampo naman po na lagi na lang akong hindi nakakasama sa tour namin. Simula elementary hanggang third year high school. Kaya ka naiinggit sa mga kaklase mo, ganon. Opo. Alam mo naman ang sitwasyon ng buhay natin, di ba? Alam ko naman po, pero… Alam mo naman pala, pero bakit ganyan ka pa rin mag-isip? Hindi naman po sa ganun. Hindi raw sa ganun, pero para ka pa rin bata na hindi naiintindihan ng sitwasyon ng pamilya natin. Baka nakakalimutan mo na kulang na lang magkanda-kuba kami ng papa mo sa pagtatrabaho para maitaguyod ka lang. Hindi ko naman po nakakalimutan yun. Kaya nga nag-aaral ako ng mabuti para masuklian ko yung pagsasakripisyo nyo.
Dapat lang na mag-aral ka ng mabuti. Kasi maswerte ka dahil nakakatungtong ka sa eskwelahan. Marami dyan ang mga kaedad mo yung mas pinipiling pagtrabahuhin ng mga magulang nila kaysa pag-aralin. Nagtatrabaho rin naman po ako ah. Diba tinutulungan ko nga po kayo sa pagtitinda? Oo, sa tuwing wala kang klase. Pero nitong nakaraan napapansin ko ha, lagi ka nalang umaalis tuwing Sabado at Linggo. Katulad ngayon, naalis ka na naman. Mahalaga naman po yung pupuntahan ko. Kanina ko pa sinasabi na gagawa nga po kami ng project ng mga classmate ko kaso parang hindi nyo naman naiintindihan. Anong sinabi mong bata ka? Hindi na nga po ako bata. Naiintindihan ko na po yung sitwasyon ng buhay natin. Sabi nyo nagkakanda ko ba na kayo ni Papa sa pagtatrabaho para maitaguyod ako. Ibig sabihin, kasama rin po doon yung maibigay nyo sa akin yung mga gusto ko. Anong pinagsasasabi mo? Saan mo yan natutunan? Naisip ko lang po. Kasi may iba akong kaklase na katulad din natin yung buhay pero nakakasama naman sila sa tour. Hindi mo dapat kinukumpara ang buhay natin sa buhay nila. Tsaka kung gusto mo talagang sumama sa tour na yan, tulungan mo kami ng Papa mo sa pagtatrabaho. Hindi yung pagsasalitaan mo kami ng ganyan. Para kang hindi nag-aaral. Papa Dudut, aminado naman ako na may pagkatamad ako sa bahay namin at mahirap utusan. Kaya madalas nagagalit sa akin ang lola ko lalo na at may pagka-istrikta siya. Mabait naman siya pero lamang lang talaga yung pagiging mataray niya. Lagi rin niya akong pinapangaralan na huwag maging swail na anak dahil ayaw niyang kalakhan ko yon. Wala raw kasing mararating ang mga anak na hindi marunong rumespeto sa mga magulang. Kaya dala-dala ko pa rin ang pangaral niyang yon magpahanggang sa ngayon. Tindera ng mga gulay ang lola ko at kasama niya ako sa paglalako ng mga ito sa palengke at sa ibang mga barangay. Pero kapag nasa school na ako ay mag-isa na lamang si lola na nagtitinda. Bilib talaga ako sa kanya, Papa Dudut, dahil sa edad niyang 58 ay may lakas pa rin siya na katumbas ng 10 kabayo. Kaya nga kahit nagdadalaga na ako noon, ay napapalo pa rin niya ako. Minsan nagagalit at nagtatampo ako kay Lola dahil masungit siya sa akin. Pero alam ko at ramdam ko naman na mahal niya ako katulad ng pagmamahal sa akin ni Tatay. Yan ang mga bagay na hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isa sa mga turo sa akin ng lola ko ay ang pagpapahalaga sa bawat sentimong kinikita namin. Ibig sabihin, kailangang pag-isipan ko ng mabuti ang mga bagay na dapat kong pagkagastosan para hindi naman daw sayang ang pera. Pero pagod na akong mainggit sa mga kaklase ko na palaging nakakasama sa mga tour, Papa Dudut. Sawa na akong makinig sa mga magaganda at nakakatuwa nilang kwento tungkol sa mga lugar na binibisita nila dahil gusto ko rin na makapunta doon. Gusto ko rin na ako naman ang magkwento. Imbes na lagi na lang nakikinig sa kanila, Papa Dudut. Kaya nga lalo kong pinaramdam kay Papa na gusto kong sumama sa paparating naming tour. At kapag hindi na naman ako nakasama, sinabi ko na maglalayas ako sa bahay namin. Natakot ang tatay ko na baka totohanin ko ang paglalayas, kaya naman sinabi niya ang pag-iipunan niya ang perang ipambabaya doon. Umasa ako ng husto na nananabik na dumating ang araw na yon. Yun pa lang kasi ang unang pagkakataon na makakasama ako sa naturang tour, kaya naman hindi na ako mapakali pa. Yung bang tipong gusto ko nang hilahin ang mga araw sa sobrang excited ko, Papa Dudut. Sa susunod na linggo na po yung tour namin. May pera na po ba kayo? Ha? Ay oo naman, may naipon na ako. Naku, excited na po ako. Pwede ko na po bang kunin? Nagpapabahig na kasi si Ma'am para sa mga siguradong sasama. Sige, sandali. Kunin ko lang sa wallet ko. Oh, ito na anak. Ay, bakit sakto lang po ito?
Anong ibig mong sabihin? Wala na po ba kayong pera para may pasobra naman? Said na yung wallet ko. Wala na akong pera rito. Ano ba yan? Kulang po to. Paano magkukulang yan sabi mo sakto na yan? Ang ibig ko pong sabihin, pambayad lang to sa tour. Wala pa po rito yung baon ko at pocket money. Pwede ka namang magbaon ng kanin at ulam dyan. Tsaka bakit kailangan mo ng pocket money? Siyempre, baka may bibilin po ako doon sa mga lugar na pupuntahan namin. At saka gusto ko masarap naman po yung ulam ko. Hindi yung lagi na lang itlog, isda at gulay katulad ng inuulam ko sa school. Napakagastos mo namang bata ka. Hindi na po ako bata. Kainis kayo ni Lola. Lagi niyo akong sinasabihan ng ganyan. Para sa amin ng lola mo, bata ka pa. Kasi parang bata ka pa rin mag-isip. Ewan ko sa inyo. Anong ewan mo sa akin? Aba, Jing, hindi ko gusto yung ugali mo at mga pasagot-sagot sa akin ha? Lagi niyo naman pong hindi gusto ni Lola yung ugali at pagsagot ko eh. Minsan naiisip ko hindi niyo talaga ako gusto kaya ganyan sinasabi niyo sa akin. Hindi totoo yan. Nag-aalala lang kami ng lola mo kasi hindi tama yung ginagawa mo. May anak bang ganyan sumagot sa magulang at lola niya? Tapos di ka na nga nagpasalamat sa akin dyan sa perang binigay ko pang bayad sa tour mo. May bago ka na namang hinihingi. Dapat po kasi pati yung perang pambili ko ng baon tsaka pocket money, pinag-iipunan niyo rin. Ano ka mo? Maiisip ko pa ba yun? Kailangan din natin magbayad ng iba nating gastusin dito sa bahay. Yung pagkain natin, sa kuryente tsaka sa tubig. Minsan lang naman po ako sumama sa tour. Kaya wag niyo na pong isumbat sa akin yung mga bayarin natin. Hindi ko lang mapigilan kasi parang nakakatampo ka naman. Magtatampo kayo sa akin tapos magsusumbong na naman kay Lola. Anong magsusumbong pinagsasasabi mo dyan? Pinagalitan niya kaya ako tungkol sa sinabi ko sa inyong gusto kong sumama sa tour namin. Hindi pagsusumbong yon. Nagtanong lang yung lola mo kung bakit napapadalas ang pag-overtime ko sa trabaho. Kaya sinabi ko na nag-iipon ako pambayad sa tour mo. Kahit na, pinagalitan pa rin po ako ni Lola at kasalanan niyo yon. Paanong naging kasalanan ko pa? Pambihira ka namang bata ka? Basta, pag-ipunan niyo uli yung pambaon ko tsaka pocket money kasi kailangan ko po yun. Sige na. Pag-iipunan ko ulit. Sa susunod na linggo pa naman yung tour nyo na yan, di ba? Opo, salamat po. Papa Dudut, masayang-masaya nga ako nung ibigay na ni Papa ang perang pambayad ko sa aming tour. Alam ko kasi sa sarili kong totoong-totoo na yon. Na sa wakas ay makakasama na ako at hindi na lamang basta makikinig sa kwento ng mga kaklase ko tungkol sa kung gaano kaganda ang lugar na pinuntahan nila. Hindi nagtagal ay ibinigay na rin sa akin ng papa ko ang perang para meron akong pang pocket money. Kasama na rin doon ang pambili ko ng baon. Siyempre hindi mawala-wala ang paborito kong egg sandwich na ginawa mismo ng lola ko. Kahit na naiinis sila sa akin ni Papa sa pagiging demanding ko, alam kong mahal nila ako at hindi nila ako matitiis. Noong araw na dumating nga ang tour namin, hinatid ako ni Lola sa school kahit na sabi ko ay kaya ko naman. Pero pinilit niya ako kasi hindi pa siya tapos magbilin ng mga dapat at hindi ko dapat na gawin. Nag-alala kasi siya sa akin kahit na malaki na ako. Kaya nga thankful talaga ako na kahit wala akong nanay ay meron naman akong lola at papa na nag-aalaga sa akin ng mga panahong yon. Oo, may mga pagkakataon pa rin na napapatanong ako sa sarili ko kung anong pakiramdam na magkaroon ng nanay katulad ng mga kaklase ko. Marami kasing bagay na hindi kayang gawin ng tatay ko na mga nanay lamang ang nakagagawa. Tulad ng pagtatali ng buhok ng maayos, paghahanda ng baon at kung ano-ano pa. Buti na lang talaga at nandyan si Lola kaya kahit papaano ay napupunan niya ang pangangailangan kong yon, Papa Dudut. Kumusta naman yung tour nyo? Naku, sobrang saya Paula. Ang gaganda dun sa mga pinuntahan namin. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na kasama na ako sa tour. Magpasalamat ka sa tatay mo. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ka makakasama dyan. Nagpasalamat ako kay Papa. Okay na po yun. Oo nga, pero hindi ko lang mapigilan ang sarili ko na maawa dun sa tatay mong yun. Napakasipag kasi. Kahit napapagod na siya sa pagtatrabaho, tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawa niya kasi nga
desidido siya na makasama ka rin dun sa tour nyo. Opo, kaya masayang-masaya nga po ako. Pero napansin ko po, laging dinadaing ni Papa na sumasakit daw yung tiyan niya. Nasabi po ba niya sa inyo? Oo. Alam niyo po ba kung bakit? Sinabi niya wag ko na raw sabihin sa'yo kasi baka mag-alala ka raw. Mas lalo po ako mag-aalala kung hindi niyo sasabihin sa akin. Naisip ko nga na karapatan mo ring malaman lalo na tatay mo yun. Kaya nga sabihin niyo na po. Nung nagpa-check up siya, lumabas na nagka-ulcer siya. Kaya madalas na sumasakit yung tiyan niya. Pero wag ka na masyadong mag-alala kasi niresetahan naman na siya ng gamot. Bakit naman po siya nagka-ulcer? Hindi po ba siya kumakain sa tamang oras? Ganun na nga. Minsan hindi pa siya kumakain. Inamin niya sa akin yon kaya lalong lumala yung sakit niya. Bakit po? Kasi nagtitipid siya. Yung pera na pambili niya ng pagkain ay niipon niya para maibigay sa'yo. Pambili ng baon at pang pocket money mo. Sinabihan mo raw kasi siya na sakto lang pambayad sa tour yung perang binigay niya. Kaya hiningan mo pa siya. Totoo ba yon? Opo. Pero hindi ko naman po alam na hindi siya kakain para lang may maipang pambaon at pang pocket money ko. Hindi naman kasi tayo mayaman. Yung buhay natin di katulad ng mga kaklase mo na dalawang magulang nila yung naghahanap buhay. Oo, natutulungan ko ang papa mo sa pagtitinda ng gulay. Pero hindi naman pare-pareho yung kita ko. May mga araw na malakas, pero mas marami yung matumal. Tsaka, tumatanda na ako. Kahit na kaya ko pa naman, medyo nakakaramdam na rin ako ng mga sakit-sakit sa katawan. Kaya nga sabi ng papa mo tumigil na ako sa pagtitinda. Ako naman yung may ayaw kasi gusto kong tumulong sa kanya dahil kawawa naman siya. Siya lang yung nagtatrabaho para sa pamilya natin. Dahil sa sinabi niyo parang nakonsensya naman po ako. Hindi ko sinabi yon para yan ang maramdaman mo. Gusto ko bumawi ka sa kanya kahit na sa mga maliliit na bagay na hinihingi niya. Tulad ng pagpapamasahe sa binti niya pag nangangalay siya. Pero mali pa rin yung inasal mo sa papa mo, ha? Dapat mas naging mapagkumbaba ka. At hindi yung lagi mo siyang minamaktulan. Alam ko naman na alam mo ang sitwasyon ng buhay natin. Kaya sana mas maging maunawain ka. Lalo na sa ama mo kasi ginagawa naman niya lahat para maibigay lang sa'yo yung maayos na buhay. Balang araw may iintindihan mo rin at pasasalamatan mo siya. Salamat po kasi sinabi niyo sa akin yung mga pagsasakripisyo niya. Lalo na para lang makasama ako sa tour namin. Tsaka sa inyo na rin kasi kahit lagi niyo akong pinagagalitan, alam ko na mahal niyo pa rin ako. Siyempre, apo kita kaya mahal kita. Ikaw na lang yung alaala na meron ako mula sa nanay mo simula nung umalis siya. Kaya nga nangako ako noon sa sarili ko na aalagaan kita. Kaya sana wag ka na rin masyadong maldita. Opo, sorry po ulit. O siya, tama na yan. Ituloy mo na lang yung kwento mo tungkol sa mga lugar na pinuntahan nyo. Para naman masaya yung pinag-uusapan natin. Papadudot, nalungkot naman ako matapos kong malaman ang dahilan kung bakit madalas ang pagsakit ng tiyan ni Papa. At mas nakonsensya ako nang sabihin sa akin ni Lola ang tungkol sa mga sacrifices na ginawa niya para lamang makasama ako sa tour namin. Tapos minalditahan ko pa ang tatay ko para lang masunod ang gusto ko. Bigla tuloy bumalik sa alaala ko ang mga pagkakataon na hindi ako naging mabuting anak sa kanya sa tuwing nagmamaktol ako at nagdadabog sa mga utos niya. Doon ay biglang nag-sink in sa isipan ko ang lahat ng mga pangaral ng lola ko sa akin, kaya unti-unti ay nagbago ang pag-uugali ko. Hindi naman ako masamang anak, medyo pasaway lang talaga kaya nga binabawas-bawasan ko na. Hindi rin ako madalas nagreklamo kapag inuutusan ako ni na lola at papa. O kapag hindi ko gusto ang ulam, ay hindi na ako papadudot naghahanap ng masarap kasi yun lang ang kinaya ng pera namin. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga blessings na ibinigay niya para sa pamilya namin at nangako ako sa sarili ko na balang araw ay babawi ako sa 2 taong pinakamamahal ko.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lumaki akong hindi close sa papa ko dahil noong una ay naisip ko na kasalanan niya kung bakit kami iniwan ni mama. Tapos busy pa siya lagi sa trabaho kaya naman kaunti lang yung panahon niya na makasama ako at masubaybayan sa paglaki ko. Buti na lang at nandyan si Lola dahil kahit papaano ay merong nag-aasikaso sa akin mula pagpasok sa eskwelahan hanggang sa pagdalo ko sa mga PTA na kasama si Lola. Laging sinasabi ng lola ko na unawain ko na lamang ang tatay ko. Kasi nga ay siya lang halos ang naghahanap buhay sa pamilya namin. Lalo na noong tuluyan nang tumigil sa pagtitinda ang lola ko. At habang tumatanda ako ay naiintindihan ko na ang tatay ko kung bakit gano'n na lamang siya kapursigidong magtrabaho. Bukod sa ayaw niya kaming magutom ni Lola, gusto niya rin na makaipon ng pera na pangkolehiyo ko. Nakita ko sa mga pagod niyang mga mata na mahal niya ako kahit na hindi niya yon madalas sabihin. Kaya naman naging inspirasyon ko sila ni Lola para pagbutihin ang pag-aaral ko at nagbunga ngayon nang makapagtapos ako sa high school ng may karangalan. Naku, ang galing-galing naman ng apo ko. Congrats na. Kasi may medalya ka nung graduation mo. Masayang-masaya kami ng lola mo kasi alam namin nag-aral ka ng mabuti para lang magkaroon ka ng ganong karangalan. Yung totoo, para po sa inyo ni Lola yung karangalan kong yon, pa. Bakit para sa amin? Hindi naman kami yung pumasok sa eskwelahan at nag-aral. Oo nga. Nagtrabaho lang naman kami tapos lola mo lang yung nag-aasikaso sa'yo. Hindi naman po kasi literal na kailangan yung pumasok sa eskwelahan katulad ko. Kayo na po ang may sabi na nagtatrabaho kayo. Tapos si Lola naman yung nag-aasikaso sa akin. At kaya nga po ako nagsikap makagraduate ng may medal kasi kayo po yung inspirasyon ko. Kung hindi po dahil sa sipag nyo para lang mabigay sa akin lahat ng pangangailangan ko, hindi po ako makakapag-aral. Salamat po talaga. Walang anuman yon. Anak kita at mahal kita. Mahal ko rin po kayo. Nakakatuwa naman tignan ng sweet yung mag-ama. Salamat din po sa inyo kasi lagi nyo akong inaasikaso. Walang anuman yon. Tsaka maliit na bagay lang yon. Hindi po maliliit na bagay yon. Kasi kahit malaki na ako, nandyan pa rin kayo para gumabay sa akin at mangaral. Kaya nga kahit wala na akong nanay, hindi ko naman naramdaman na napabayaan ako. Iba rin mag-alaga ang lola mo. Kahit ako nga inaasikaso rin niya na para bang tunay na anak. Ano ka ba naman? Sa tinagal-tagal ng pagsasama natin dito sa bahay, paanong hindi kita tatratuhin parang tunay kong anak? Mabait ka at mabuti kang magulang kay Ching. Tapos nakita ko rin sa iyo yung determinasyon na mabigyan siya ng maganda at maginhawang buhay kahit na mahirap lang tayo. Doon pa lang napahanga mo na ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, aalagaan din kita katulad ng pag-aalaga ko sa apo ko. Salamat po, Nay. Nararamdaman ko na meron akong magulang sa katauhan nyo. Hindi talaga ako nagkamali na pinatira ko kayo mag-ama sa bahay ko noon. Kasi simula nung iwan ako ng anak ko, pakiramdam ko na wala na rin ako ng rason na mabuhay. Siya na lang kasi yung meron ako pero nawala pa rin siya sa akin. At kasalanan ko po yun. Pakiramdam ko, ako yung nagtulak sa kanya para iwanan kayo. Habang buhay po akong hihingi ng tawad sa nangyari. Napatawad na kita, tsaka tapos na yon. Hindi na akong galit sa'yo. Malaki na rin naman yung anak ko. May isip na siya para malaman ng tama at mali. Alam ko na alam niya ang ginawa niya ng araw na yon. Kung sakaling bumalik po si Mama, patatawarin niyo ba siya? Oo naman. Anak ko pa rin naman siya, tsaka wala na sa akin yun. Nangyari yun, matagal na panahon na. Ikaw pa? Wala na rin kaso sa akin yon. Ang mahalaga, bumalik siya para sa inyo ng lola mo. Ayos na ako na wala sa prioridad niya. Kasi kayo na lang din ang lola mo ang prioridad ko. Ikaw ba, Jing? Sakaling bumalik ang mama mo tapos humingi ng tawad sa pang-iiwan niya sa'yo nung baby ka pa lang. Patatawarin mo ba siya? Pwedeng oo,
Pero hindi ibig sabihin sasama na ako sa kanya sakaling kunin niya ako. Kasi para sa akin, kayo lang ni Papa ang pamilya ko. Papa Dudut, lalo kong napatunayan na hindi lang mabait ang papa ko. Mapagmahal pa siya at maalalahanin. Patunay na nga doon yung mga panahong pinili niya akong panindigan at alagaan kahit na iniwan ako ng sarili kong ina. Kaya nga inalay ko talaga sa kanila ni Lola ang karangalang natamo ko pagkatapos ng pag-aaral ko. Sinabi ko rin sa kanya na gusto kong tumulong sa pagtatrabaho habang nag-aaral, kaya nag-working student ako, Papa Dudut. Pumasok po ako bilang crew sa isang 24/7 coffee shop sa lugar namin. Yung sobra sa perang ibinibigay ni Papa sa akin ay itinatabi ko sa bangko matapos kong magbukas ng bank account. Proud sa akin si na Lola at Papa dahil malaki na raw ang pinagbago ko. Hindi na ako yung dating pasaway at spoiled na anak. Pero masasabi ko pa rin na nandun pa rin yung pagiging maldita ko na naman ako kay Lola. Kapag sinasabi ko yon sa kanya ay laging tumataas ang kilay niya kasi mas maldita pa rin daw ako. Natatawa na lamang ako kapag naaalala ko yon at kahit nga college na ako noon ay lagi pa rin akong ginagawa ng baon ng lola ko. Kasama na nga doon yung paborito kong egg sandwich. Kumuha po ako, Papa Dudut, ng kursong AB English. Pinagbuti ko talaga ang pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos muli ako ng may karangalan. Lahat ng yon ay alay ko kina Lola at Papa. Natatandaan ko na sobrang excited ako na dumating ang araw ng graduation ko. Hindi ko pa kasi sinasabi sa kanila na may medalya ko. Tuwang-tuwa sina Papa at Lola matapos nilang malaman na may karangalan ako noong araw ng graduation ko. Proud na proud sila sa akin, pero mas proud ako sa kanila dahil sa mga sakripisyo nila. Kaya lang ay nagbago ang lahat sa buhay namin dahil kinabukasan ay hindi na nagising si Papa mula sa pagkakatulog. Oo, Papa Dudut. Bigla ang namatay ang tatay ko noong sumunod na araw at ang sakit-sakit noon para sa amin ni Lola. Mabilis man na lumipas ang 5 buwan ay hindi naman naging ganon kadali ang pag-move on ko. May mga pagkakataon pa rin na nagbe-breakdown ako dahil nami-miss ko ang tatay ko. Umiiyak ka na naman ba, Jing? Sorry La, hindi ko lang mapigilan. Namimiss ko lang si Papa tapos baka malapit na rin ang period ko kaya ito na naman yung hormones ko. Ayos lang yun. Namimiss ko rin naman ang papa mo eh. Bakit naman po kasi ganun? Anong bakit ganun? Kasi kinuha siya agad sa atin ng ganun kabilis. Parang ang saya-saya lang natin ng graduation ko. Tapos kinabukasan biglang wala na siya. Hindi ko rin alam kung paano sasagutin yung tanong mo kasi ako mismo naguguluhan din. Hindi ko pa nga naibabalik sa inyo lahat ng magaganda at mabubuting bagay na ginawa niyo sa akin para lang makapagtapos ako sa pag-aaral. Paano ko na po gagawin yun kung wala na si Papa? Ang daya, ang sakit-sakit po. Sigurado ako kung saan man naroroon ang Papa mo proud na proud siya sa'yo. Hindi po ba pwede na dito muna siya sa atin para magkakasama tayo? Ayoko kasi na malayo siya sa atin, nalulungkot po ako. Nalulungkot din ako pero ganun talaga ang buhay. Hindi natin masabi. Akala mo ayos lang yung isang tao pero nalalabi na pala yung mga araw na kasama natin siya sa mundo. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. Pero ang hirap lang kasi wala man lang senyalis. Yung iba kahit paano nakakapagpaalam pa pero ako ni hindi nabigyan ng pagkakataon para magawa yun kay Papa. Wala na tayong magagawa. Kundi tanggapin na lang talaga yung nangyari kahit masakit. Alam ko ayaw din naman ni Nonong na habang buhay tayo magluksa sa pagkawala niya.
Lalo ka na nagsisimula pa lang sa buhay may trabaho mo. Alam ko naman po yun, pero nahihirapan pa rin ako makausad. Mabuti na lang nagiging busy ako kapag nasa trabaho. Kahit paano, nakakalimutan ko yung pagkawala ni Papa. Pero hindi ko pa rin po mapigilang malungkot at mag-alala. Ha? Bakit ka naman nag-aalala? Kasi natatakot na ako mag-isa. Hindi ka naman mag-iisa. Kasama mo pa ako. Opo, pero... Pero ano? Ano bang akala mo sa akin? Susunod na agad dun sa papa mo? Hindi naman po sa ganun. Pero bigla ko lang naisip kasi... Kasi matanda na ako. Sobra ka naman sa akin. La naman eh. Huwag ka na kasi masyadong mag-alala dyan. Dahil magsasama pa tayo ng matagal. Iniingatan at tinaalagaan ko naman ang sarili ko kasi gusto ko pa mabuhay ng matagal. Lagi rin ako nagdarasal sa Diyos na sana wag muna niya akong kunin para may makasama ka pa. Ako rin, yun din ang lagi kong dasal. Kasi marami pa po tayong gagawin na magkasama. O yun naman pala Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Basta tandaan mo, hanggat nandito ako, hindi ka mag-iisa. Hanggat nabubuhay ako, merong kang makakasama. Baka maiyak na naman ako niyan. Ikaw talaga? Tahan na. Lagi ka na lang umiiyak. Ayaw ng papa mo niyan. Gusto niya kahit wala na siya, lumaban ka pa rin. Magpakatatag ka. Dahil may maganda pang buhay na naghihintay sa'yo sa hinaharap. Papa Dudut, alam ko na may mga araw na malungkot. Meron din na masaya. At hindi naman palaging mabigat ang nangyayari dahil meron ding mga araw na magaan. At kapag nakakaramdam ako ng lungkot sa tuwing naaalala ko ang pagkawala ng papa ko ay lagi ko na lamang iniisip ang mga masasayang alaala na kasama ko siya noong nabubuhay pa siya. Mahal na mahal ko si Papa at masaya ako kasi nabigyan ako ng pagkakataon na makasama siya bago siya nawala sa piling namin ni Lola. Sa kasalukuyan ay may asawa na ako at mga anak. Wala na rin si Lola dahil noong nakaraang taon lamang ng 2023 ay pumanaon na siya, Papa Dudut. Pero masaya ako kasi nakasama ko pa siya ng matagal-tagal at nasaksihan niya pa na ikasal ako at nagkaanak. Kahit papaano. Panatag na ang puso ko na nasa mabuti silang kalagayan ng papa ko nang magkasama. At sa tuwing nami-miss ko sila ay nagluluto ako ng paborito nilang pagkain na naging paborito ko na rin para naman lagi ko silang naaalala. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko at maraming pong salamat sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ko. Naway kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa inyong programa, ang inyong kapuso at kabarangay, Jing. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4